Welcome sa Rightly Dividing the Word of Truth. Ang layunin po namin ay hindi makapanakit ng damdamin ng iba, kundi makapagturo ng karagdagang kaalaman tungkol sa banal na kasulatan sa pamamagitan ng tamang paghahati. Ang pag-aralan natin ngayon ay Rightly Divided pang-11 at may pamagat na Bakit mahalaga ang right division? Mga talata, Pangalawang Timoteo Kabanatang 2, talatang 15. Unang Korinto Kabanatang 10, talatang 32. Roma Kabanatang 15, talatang 4. Efeso Kabanatang 3, talatang 8 at 9. Katotohanan. Kung ang buong Biblia ay salita ng Diyos, bakit kailangan pa itong hatiin ng matuwid? Ito ang tanong na madalas marinig. Ang sagot ay hindi dahil may mali sa Biblia, kundi dahil ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang plano sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang taong kanyang kinakausap. Kapag hindi natin ito kinilala, madaling mapaghalo ang mga utos, pangako, at mga programa ng Diyos. Kaya isinulat ni Apostol Pablo, pag-aralan mong iharap ang iyong sarili na katanggap-tanggap sa Diyos na hinahati ng matuwid ang salita ng katotohanan. Pangalawang Timoteo Kabanatang 2, talatang 15. Ang right division ay hindi nagpapababa sa halaga ng alinmang bahagi ng Biblia. Sa halip, tinutulungan tayo nitong maunawaan ang bawat bahagi ayon sa layunin ng Diyos. Right division insight. Kapag hindi hinahati ng matuwid ang salita ng Diyos, maaaring mapaghalo ang Israel at ang katawan ni Kristo. Mapaghalo ang propesya at ang hiwaga. Mapaghalo ang kautusan at ang biyaya. Dahil dito, nagkakaroon ng kalituhan sa maraming aral at talata. Ngunit kapag hinati natin ng matuwid ang kasulatan, makikita nating ang buong Biblia ay magkakaugnay at magkakatugma. Hindi nagkakasalungatan ang salita ng Diyos. Ang tamang pag-unawa sa konteksto at sa kapahayagan ng Diyos ang nag-aalis ng kalituhan. Application. Bilang mga mananampalataya, tinatawag tayo ng Diyos na maging masigasig sa pag-aaral ng kanyang salita. Hindi sapat ang basta pagbasa lamang. Kailangan nating pag-aralan ito ng may pagpapakumbaba, panalangin, at pagnanais na maunawaan ang nais ipahayag ng Diyos. Kapag ginawa natin ito, lalago tayo sa ating pananampalataya at magiging mas matatag sa katotohanan. Takeaway. Ang right division ay mahalaga sapagkat ito ang susi upang maunawaan natin ang salita ng Diyos ayon sa kanyang pagkakapahayag. Hindi ito naghahati sa Biblia. Ito ang tumutulong upang makita natin ang pagkakaisa ng buong plano ng Diyos at maiwasan ang pagkalito sa pag-aaral ng kasulatan. Gospel Reminder. Ang pinakamahalagang mensahe ng Biblia ay ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos, na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Unang Korinto Kabanatang 15, talatang 1 hanggang 4. Ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay tumatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan bilang kaloob ng biyaya ng Diyos. Paanyaya sa pag-aaral. Hindi namin hinihiling na paniwalaan ninyo ang aming sinasabi dahil lamang sa nabasa ninyo ito. Inihikayat namin kayong buksan ang inyong Biblia at suriin ang bawat talatang nabanggit. Tularan natin ang mga taga-Berea na tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung gayon nga ang mga bagay na ito. Gawa 17, 11. Naway ang ating pinakamataas na awtoridad ay hindi tradisyon, opinyon ng tao o denominasyon, kundi ang mismong salita ng Diyos na hinahati ng matuwid. Kung may mga tanong o nais ninyong pag-aralan pa, malugod kayong mag-iwan ng komento. Sama-sama nating saliksikin ang kasulatan sa espiritu ng biyaya, katotohanan, at pag-ibig kay Kristo. Kung nagustuhan po ninyo ang bedyong ito, please subscribe, like, and share. Ikaw kapatid, sa palagay mo mahalaga ba ang tamang paghahati sa banal na kasulatan? Mag-comment po kayo sa comment section upang mapag-usapan natin sa susunod. Paalam, God bless.